Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 8:36 na sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag lumakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Isa ka maulanon nga adlaw sang Martes sa inyo nga tanan. Happy Tuesday morning! Sa tanan nga nakatutok sa inyo nga favorite morning radio program diri sa Radyo Pilipinas, ang Iloilo Morning. Kamusta kamo subong nga adlaw sang Martes, Pebrero 10, tuig 2026. Nagapabilin nga maulanon ang tiyempo diri sa syudad sang Iloilo. Kamusta ka mo? Nakapangape na bala? Nakapamahaw na? Naka-stretching na? Subong nga maulanon kag malamig ang tiyempo. Kaya na pagpadulong naton diri sa opisina, talalo pang doon nga ang pagbubo sang ulan, hindi siya mabaskog, no? Pero ang iya nga pagbubo, insakto lang nga kung wala ka sang payong o kung wala ka sang kalo, ti mabasa-basa kagawa gamay. Amo na nga kaina madamo sa mga estudyante, mga empleyado nga nagabiyahe, nagabantay sang jeep, kag nagapadulong sa ilang nga opisina, kag ilang nga mga eskwelahan nga masigbit-bit sang payong, kalo, kapote, kag jacket bilang tugang nga proteksyon batok sa maulanon nga tiyempo. Ti-expect gid naton nga magapadayon ang ining maulanon nga tiyempo diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Bangod man sa epekto sang shear line, no? So iklaruhon naton ina wala kita sang any nga low pressure area o kung bagyo nga ginabantayan kundi shear line lang ang nagadala sang maulanon nga tiyempo diri sa syudad sang Iloilo. In fact, halin pa sang weekend, no, ang pagbubo sang sining pag-ulan kag subong Martes na kita, we actually hope nga mangin okay na ang lakat sang aton nga panahon, pero daw kalain gid, no. So expected naton ang maulanon nga tiyempo diri sa syudad sa Iloilo bangod sa shear line, no, sa simple nga mga tinaga ano bala ang buot silingon sang sining shear line, no, base diri sa aton nga pag research ginatawag ining convergence sang malamig
kag dry nga hangin nga usually amihan ako northeast monsoon kag ang mainit nga easterlies, no? Ang interaction sa sining cold dry air kag warm moist air ang nagaepekto sang mabaskog nga pag-ulan, isolated thunderstorms diri sa syudad sang Iloilo kag iban pang bahin sang Western Visayas, no? So lauman naton ang maulanon gid nga tiyempo, magbalon gid sang payong, kapote, no? Kag uso subong ang trangkaso, ang sakit sang ulo, sipon. So make sure you take your vitamins and stay hydrated. Wala kita sang mahimo kay amo ini ang lakat sang panahon kag wala kita sang any sa pagmonitor naton, wala kita sang any nga cancellation of classes diri sa syudad sang Iloilo kay wala man kita diri sang storm signal. So maghalong lang kita tanan, no? Speaking of halong, nagpagwa man sang advisory ang pag-asa sang heavy rainfall warning number 12. Ini-make ang tanan sa shear line nga nagapekto diri sa Western Visayas. Nagapaandam especially dito sa may area sang Negros Occidental, no? Ang pag-ulan sa may area sang Iloilo, particular sa mga kabanwahanan sang Igbaras, Miagao, San Joaquin, Aklan, sa kabanwahanan sang Altavas, Madalag, Balete, kag Libacao, kag sa mga kabanwahanan sang Capiz. Posible naman nga maeksperiensyahan ang baha, no, sa may area sang Negros Occidental, particular sa may La Castellana, Moises Padilla, Pontevedra, Hinigaran, Isabela, Binalbagan, kag Himamaylan City, no? So ang ining pag-ulan na uman gid naton sa mga nasambit ka probinsya liwat, no, ang Iloilo, Aklan, Capiz, kag Negros Occidental, no? So stay updated kita sa mga latest nga updates sang pag-asa kag sa mga announcements man sang inyong tag sa KLG. Amo na nga kung nagaulan gani isubong, no, kinanglan hindi kita mangin kampante, amo ina nga luyag naton man i-commend, no, ang nabaton nga donasyon sang Iloilo City Government halin sa isa ka masiling naton nga grupo sang alumni sang Wasyong kay ini balang mga go bags, emergency go bags nga ginpanagtag kahapon, isa ka gatos ka go bags nga dako ang bulig kung tanawon naton sa tion sang emerhensya. Ang ining nga mga go bags kompleto, may ara sang ano na gani, no, sang first aid kits, kompleto, may mga gauze, may betadine, mga iban pa nga kinahanglanon, may cotton swabs kung sa tion sang emerhensya. Aside sa first aid kits, may ara man ini sang flashlight, no? Nakita naton sa picture, may ara sang flashlight, may mga toothbrush, may mga hygiene kits, kag iban pa nga kinahanglanon kung pwede man lang, no, nga why not ang atong nga tag sa ka-LGU mag-invest sa ginatawag nga emergency go bags diri sa Iloilo City. Nagapasalamat kita nga ang Iloilo City nakabaton sang nasambit ka donasyon hali sa isa ka pribado nga grupo. Pero why not we take into consideration dugay na ining nga mga suggestion man sa mga netizens naton? Why not nga mag-invest ang tagsa ka local government units sa sining mga emergency go bags agad nga sa tion sang emerhensya, no? Madasig ang tagtaganay sang mga kits, no? Although gina-recognize man naton nga ang Department of Social Welfare and Development hindi man natuon matawag nga go bags, pero alert man sila nga maghatag sa mga relief goods, hygiene kits sa tion sang kalamidad kag emerhensya. Pero aside abi sa pagsalig, no, sa DSWD, why not kita nga mga LGUs ang matake sang initiative nga magpondo, magpangita sang paagi nga mga pangitaan ini sang pondo
agod may ara kita sang mga naka-ready nga emergency go bags. Ngay pa nagtag na lang sa mga residente sa tion sang kalamidad kag emerhensya. No? So, isa pa lang to kagatos nga ginhatag sa Iloilo City, baw kabay pa nga madugangan. No? Dako gini nga bulig, no? As we strengthen pa ang aton nga disaster preparedness, ang aton nga level of preparation sa tion sang kalamidad. So, we call on, no? Dapat hindi lang man mahalin ini sa ginatawag nga corporate social responsibility or hindi lang natin pag-isalig sa mga private sector, no? So, amo na, ginaliwat-liwat naton nga take it into consideration sa aton nga mga lideres nga nagapungko. I know, mabudlay, magpangita sang pondo, ang feasibility, ang pagpangita sang dugang nga pondo nga gamiton para diri. Pero why not? We take it into consideration. Philippine Standard Time, alas 8:47 na kita sang aga, kagluyag ba naton talakayon, no? Ang nagapadayon nga kampanya sang Department of Interior and Local Government, may kaangtanan sa Memorandum Circular number 2026-006, amoy ni ang anti-EPAL drive. Kagong sa mga nagligad ng mga inadlaw, nagsabat na o kung nagpasalig na sang ilang commitment ang pila ka mga lideres diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Kahapon, nagpakita man liwat sang ilang commitment ang alkalde naton diri sa syudad sang Iloilo, si Iloilo City Mayor Raisa Treñas. May kaangtanan sa pagkakas naman sang mga slogan sa mga service vehicles sang Iloilo City Government. So kung makita ninyo dira sa aton nga Facebook page, sa aton nga Facebook Live, ginaamat-amat na pangkakas ang mga pangalan nga uswag sa tanan nga service vehicles ang Iloilo City Government. Ini may kaangtanan sa gihapon sa Department of Interior and Local Government Memorandum Circular number 2026-006 nga nagapahanumdum nga bawal gamiton ang mga slogans, pangalan sa mga politiko, pati na ang political colors sa tanan nga government vehicles, government projects, kag iban pa nga government infrastructures. No, liwaton naton ha, palakraro sa aton nga mga tagpalamati. Bawal ang pangalan Mayor Juan de la Cruz. Bawal ina. Bawal ang laragway, ang picture mismo sa gobernador, board member, alkalde. Bawal man ang slogan nga one for all, one for progress, mga amo sina. Bawal man ang color motif kag symbols or graphic representations nga pwede ma-identify ang isa ka politiko. Pati initials, bawal ha. Amoy na nga kahapon, liwat naman ini nga gin-highlight sang DILG aside sa mga na-mention ko na ang bawal nga gamit sang government vehicles sa weekends kag holidays. Timing, buwas nga adlaw, isa ka holiday in relation sa commemoration no sa makabig naton nga dako nga legacy nga ginbili ni Evilio Javier. So holiday buwas diri sa may probinsya sang Iloilo, Aklan kag Antique. Gani bawal gamiton ang government vehicles sa tion sang holiday, pati na sa Sabado kag Domingo kon weekends. Hindi ini pwede gamiton para sa pampribado nga gamit, no. Personal use and hindi pwede gamiton sa inyo nga private errands. Sino bala ang mga nasakop sa sining memorandum circular? Tanan nga elected and appointed local officials. Kag take note ha, hindi lang ang mga officials gali naton, pati ang mga field personnel sang DILG sa central kag regional offices. Pati na ang mga attached
agencies sa DILG. So take note sa sanang reiteration sa level sa DILG sa ila ginapatigayon nga anti-EPAL drive. And we see nga ang mga local leaders naton diri amat-amat na nga naga-take action sa bahin sang uswag ang campaign slogan sang kampo ni former Mayor Jerry Treñas. Sinagpangkakas na to si Mayor Raisa sa mga service vehicles. Sabay naman sang gugma, tinagpasalig man si Iloilo City Congresswoman Julian Jamjam Baronda kay nagsulat na siya sa DILG ago di pa check ang tanan niya nga mga government programs gugma nga call word ang uswag nga campaign slogan tanan ina bawal dapat sa tanan nga government infrastructures. Una to, ako madumduman ko last week ang ginpakakas ni Mayor Raisa isang iya nga dako-dako nga picture sa may Atipan Center, no? Dako na nga move, no? Nga makita naton nga may level of initiative sa bahin sa nga aton nga local leaders. Hindi na kinanglan nga i-call out mo pa. Hindi na kinanglan ilawagon mo pa. Kinanglan sila na mismo ang mag-take sang action being the officials nga ginpili naton kag ginboto sang publiko. So subong mga service vehicles ano kay hanang masunod basi sunod sa mga barangay halls, may mga nakita pa kita nga mga pictures sa may social media pages nga pati ang mga pictures ang anay alkalde daw ara pabilin sa mga tarpaulins kag sa mga government programs ara pa sa gihapon. So basi ma-double time naton kay ti ang pasalig man sa administrasyon ni Raisa Treñas, ni Mayor Raisa Treñas nga sa labing madaling nga panahon tanan ina pangkakson. So again, pangalan, picture, ano pa, ang mga campaign slogans, mga taglines, mga any nga masiling naton, ma-trace back naton or ma-identify sa politiko dapat pangkakson ina. We are happy nga gina-reiterate inisang DILG ang ining anti-EPAL drive and kabay pa masustain ini no kag hindi lang subong kay first quarter of 2026 makitaan naton ang initiative kag pagpatuman sang mga reiteration sa bahin sang DILG. So magabantay kita tanan kita, no? Kung may makita ka mo ang mga pictures, ops, daw nalipat di si Mayor nga kakson, daw nalipat di si Kong Kakson how. Mangin vigilante kita sa pag-check kay pati na sang aton nga kinamatarong bilang kita ang nagabayad sang buwis na ginagamit nila agod mapondohan ang mga nasambit nga proyekto. Padayon natin nga ginabantayan no ang update diri pati naman ang expansion sang Iloilo City Community College. Bantayan natin ang dugang nga update kay karon hiwaton ang regular session sang City Council na paaga kay man holiday buwas. So mamangkot kita kung ano na bala ang update, ano na bala ang next move matapos nila ginaprubahan ang resolusyon nga nagahatag sang otoridad kay Mayor Raisa Treñas nga magutang sang 300 million pesos sa DBP nga gamiton sa expansion sang Iloilo City Community College. So amo na kag iban pa nga mga balita ang bantayan sa Facebook page ng Radyo Pilipinas Iloilo kag sa mga masunod nga programa. Philippine Standard Time, alas 8:55 na sang aga. Wala nagtas ang oras diri sa Iloilo Morning. Gani, thank you gid sa tanan nga nakatutok sa aton nga Facebook Live kag sa tanan nga nagapamati sa ilang nga radyo. Thank you gid. Stay safe kamo ha. Kay do lauman gid naton nga maulanon ang tiyempo hasta karon sa hapon. Yan isang ngalan ni Janelle Baclaya kung inyo alagad Emerald Santiagudo and see you liwat buwas nga adlaw sa Miyerkules. Diri lang sa inyo nga favorite morning program diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Until next time, diri lang sa Iloilo Morning.
Maayong aga Pilipinas, God bless, Iloilo. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo